Magandang ito po sa ating lahat. Ang aking basahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kabanata 92, talata 1 hanggang 4. Awit ng papuri sa Diyos. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi. Purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa, tugtuging salteryo sa magandang himig. Ang tugtuging lira, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga sa lahat ng ito. Ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang magandang balita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanata 72 sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. O pagkadakila kay dakila, Yahuwa, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni mauunawa ng sinamang mangmang. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin yan mula sa libro ng Salmo chapter 92 verses 7 to 10. Na kahit umunlad ang taong masama gaya ng damong lumalago, ang kahantungan pa din niya ay walang hanggang kapahamakan. Ngunit kayo Panginoon ay dakila sa lahat magpakailanman. Tiyak na mapapahamak ang lahat ng inyong kaaway at kakalat ang lahat ng gumagawa ng masama. Pinalakas niyo ako na tulad ng lakas ng toro at binigyan niyo rin ako ng kagalakan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 92, verses 11 to 12. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng mga kaaway, pati pananagoy ng mga masamay aking napakinggan. Tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin po muli ang Panginoon, no, sa patuloy niyang kabutihan, sa kanyang katapatan. So dito po sa talata 13, no, sa awit 92, no, sinasabi po dito na yung buhay po ng isang tao ay talaga pong na isang tao na malapit po sa Diyos. Ito po ay parang isang halaman na itinanim sa tamang lugar, no. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatanim sa Diyos, talagang yung kapayapaan ay nasa iyong puso at patuloy mong tinatamasa yung kagandahan loob ng ating Panginoon. So dito, pag ating pong binasa, no, sabi po dyan ay sila'y itinanim sa bahay ng Panginoon, sila'y lalago sa mga looban ng ating Diyos. Sila'y magbubunga pa sa katandaan, sila'y magiging sariwa at luntian, upang ipahayag na ang Panginoon ay matuwid, siya ang aking bato at walang kalikuan sa Kanya. So dito talagang napakaganda po ng Psalms 92, no? Kapag ikaw ay nakatanim, no, do sa Diyos, ikaw ay lalago, magbubunga, mananatiling sariwa at magiging buhay na patuto sa Kanyang kabutihan. Ito po yung lalabas doon sa iyong puso, sapagkat ikaw ay nakaupong at ang sentro ng iyong buhay ang Panginoon at higit sa lahat, no, kapag ikaw ay nakatanim sa ating Panginoon. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.